We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita. Mula sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Inimbestigahan na ng pulisya kung election-related violence ang nangyaring pamamaril sa Cotabato Province. Ayon sa otoridad, katatapos ng maghain ng COC ng biktima na kinilalang si Haron Dimalanes, residente ng Barangay Malingaw, Midsayap, Cotabato Province, nang barilin ng hindi pa nakikilalang sospek pasado alas 11 Martes ng umaga sa Municipal Plaza kung saan kalapit lang ang tanggapan ng COMELEC. Ayon sa investigasyon ng pulisya, posibleng motibo sa krimen ang away pamilya o rido sa lugar na bahagi ng Special Geographic Area o SGA sa BARM. Pero posible rin daw na election-related ang dahilan ng pamamaril. Nagpapatuloy ang investigasyon sa naturang insidente. Kinondena naman ng Midsayap LGU ang nangyari at nananawagan sila sa mga kumakandidato ng pagkakaisa at kooperasyon. Hinigpitan na rin ang seguridad sa tanggapan ng COMELEC para sa kaligtasan ng mga maghahain ng COC. The local government unit of Midsayap will make sure all this violence will not happen again and that the democratic process such as election must be free from violence and impunity. Isang vulcanizing shop sa Camalig Albay ang tinupok ng apoy. Tutukan sa report ni Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. 1:53 Miyerkules ng madaling araw, sumiklab ang sunog sa vulcanizing shop na ito sa Barangay Ilawod sa bayan ng Camalig Albay. Dahil gawa sa light materials ang shop at marami rin ang nakatambak na gulong sa lugar, mabilis na kumalat ang apoy. Agad namang rumisponde ang BFP Camalig pero natupok pa rin ng sunog ang buong lugar. Ayon sa BFP, posibleng sa electrical wiring nagsimula ang sunog. Base sa findings ng investigator na iling duman na may nagputok na drop wire. So ang pigtiting iiling ng anggulo is yung electrical. Wala namang nailutan ng saktan sa insidente dahil nagkataong wala sa lugar ang may-ari ng shop nang mangyari ang insidente. Tinataya namang nasa 200,000 pesos ang pinsalang iniwan ng sunog. Mga light material man lang kaya, hindi talaga. Salamat nga ni sa BFP mas mabilis na sa madalian na responde nila. Ora pa nga niya ako digdiyaw na sinda digdi. Muli nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na lagi mag-ingat at maging alerto para maiwasan ang mga insidente ng sunog. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nararanasan ang pabugso-bugsong pag-ulan sa Batanes. 10 pamilya katumbas ng 31 individual mula sa mga bayan ng Ivana at Basco ang inilika sa evacuation center. Ilang residente naman ang nakituloy muna sa kanilang mga kamag-anak dahil sa takot sa posibleng epekto ng bagyong Guring. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Batanes na nakaantabay sila sa pangangailangan at kaligtasan ng mga residente. Regular ang isinasagawa nilang ocular inspection lalo na sa mga lugar na madalas maapektuhan ng bagyo. Lumabas po yung mga kasamahan ko para mag-ocular inspection sa southern municipalities para mag-check kung kumustahin lahat yung mga natin doon, MDRMOs or other EOCs po. Pinasok na ng tubig ang ilang kabahayan sa isang coastal barangay sa Batangas City dahil sa malalaking alon. Yan ang balitang hatid ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ang lakas ng hangin sa baybayin ng Barangay Tabangaw Aplaya sa Batangas City, sinasabayan ang malalakas at matataas na alon. Ilang linggo ng problemado ang pamilya ni Nanay Ada dahil basang-basa palagi ang bahaging ito sa bahay nila.
Sa isang sulok na ito na lang muna siya nagkakasyang maglaba ng mga damit. May ilang di pa lang yung layo ng bahay ni Nanay Ada mula dito sa Baywalk. Itong nagtataasang alon na ito ay nagiging sagabal para makapagsagawa ng gawaing bahay yung pamilya nila at ang tubig naiipon pa sa likod bahay nila. Pag maganda ang dagat mainit, yan, pwede di yan. Magsampay, maalon, hindi muna ho. Walang nagtatangkang pumalaot na mangingisda dahil na rin sa gale warning. Sabi ng Pag-asa, epekto pa rin yan ang patuloy na pag-iral ng habagat na pinalalakas ng bagyo. Hindi bababa sa 19 na bahay sa Sitio Siginan, Barangay Bungyao, Zamboanga City ang nasira dahil sa malakas na hangin at ulan na naranasan sa lugar Lunes ng hapon. May puno rin na nabuwal. Ayon sa Barangay Council ng Bungyao, karamihan sa mga bahay na nasira gawa sa light materials. Wala rin daw naiulat na nasugatan sa insidente. Namahagi na rin ng tulong ang CSWDO sa mga apektadong pamilya. Inaalam na ng lokal na pamahalaan ang kabuang halaga ng mga napinsala ng malakas na hangin. Ayon sa Pag-asa, epekto pa rin ng hanging habagat ang naranasang masamang panahon sa lungsod. Actually, dali kami kanila putpag de CSWD. Yang kanya man sila, si kwantol gasto, siguro man sapin kalaral kwan para si Kosayuda sila pwede dali. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. 21 barangay sa Cagayan wala pa ring supply ng kuryente. Makibalita tayo live kay Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell? Chris, sa pagganda ng panahon sa lalawigan ng Cagayan, mas nakita ang iniwang pinsala at epekto ng pananalasa ng bagyong Guring. Sa bayan ng Sulana, kinakailangan pa ng ilang motoristang dumaan sa ilang pang kilometro para makadaan matapos ma-wash out dyan ang isang tulay. Tumulong na mga pulis sa clearing operation sa nangyaring landslide sa bahagi ng Barangay Patagilig, Peña Blanca, Cagayan. Tinanggal ang malalaking tipak ng bato na humambalang sa kalsada mula yan sa bundok. Nagsagawa rin ng flashing para maalis ang makapal na putik na bumalot sa bahagi ng kalsada. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, may mga naitala ring landslide sa mga bayan ng Rizal, Gataran at Pamplona. Wala namang nasaktan sa nangyaring landslide. Sa bayan naman ng Sulana, matinding kalbaryo sa mga motorista ang iniwan ng pananalasa ng bagyong Guring. Kailangan pa nilang umikot ng ilang kilometro matapos ma-wash out ang approach ng isang tulay sa Barangay Cariculud. Pero sinimulan na ng DPWH ang paggawa ng all-weather bridge sa tabi ng nasirang tulay. Bukod sa Sulana, possible na ang maraming mga kalsada at tulay sa probinsya ng Cagayan sa paghupa ng baha. Samantala 3 ang naitalang sugatan sa pananalasa ng bagyong Guring sa probinsya ng Cagayan. 3 bahay rin ang nasira sa pananalasa ng bagyo. Tig-isa sa bayan ng Tuaw, Sulana at Pamplona. Nananatili namang suspindido ang klase sa lahat ng antas sa mga bayan ng Apari at Bugay dahil sa mga nasirang silid-aralan. Chris, sa mga oras na ito ay maganda. Ito ang panahon, maaraw, pero kaninang madaling araw nakaranas tayo ng mga pag-ulan. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng DSWD ng relief packs para doon sa mga apektadong residente. Samantala, patuloy na yung ginagawang restoration ng Cagayan Electric Cooperative para maibalik ang supply ng kuryente, lalong-lalo na sa 20 barangay sa bayan ng Apari, lalo't may ilang poste at linya ng kuryente dyan ang nasira ng bagyo. Yan muna ang latest mula rito sa Cagayan Valley. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Goring kagabi ayon sa Pag-asa. Naritong report. Mga kapuso, kagabi ay lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Goring. Tinatawag na ito ngayon sa international name na Saula. Namataan ng mata ng nasabing bagyo 335 kilometers kanluran ng Itbay at Batanes. Sa ngayon, tinutumbok nito ang bansang China. Kagabi rin ay nasa loob na ng PAR ang severe tropical storm na may international name na Haikui at tinatawag na natin ito sa local name na Hana. Namataan ng Pag-asa ang sentro ng nasabing bagyo 1,225 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot sa 95 kilometers per hour.
Wala namang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa alimang panig ng bansa. Base sa wind forecast ng Metro Weather, tatahakin ito ang Philippine Sea sa mga susunod na oras pero mananatiling malayo sa ating bansa. Hindi ito inaasahang magla-landfall. Bukas ay posibleng lumabas na ang bagyo sa ating par. May isa pang bagyo ang binabantayan sa Pacific Ocean. Isa na itong tropical storm na may international name na Kirogi. Pero base sa pinakabagong data ng Pag-asa, pahilaga ang direksyon ng bagyo kaya mababa ang tsansa nitong pumasok sa ating PAR. Ngayong araw, halos buong bansa ang apektado ng hanging habagat. Magiging maalon pa rin at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa lahat ng mga dagat na sakop ng Luzon at Visayas. Ngayong umaga, asahang uulanin ang ilang panig ng Northern at Central Luzon, Mimaropa Region at Western Visayas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, makakaranas din ng ulan ang ilang pang bahagi ng bansa dulot ng habagat o kaya mga local thunderstorms. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Chris Zuniga, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nagsimula ng maglinis ng kanilang mga bahay ang mga residente sa Iloilo City na naapektuhan ng pagbaha. May detalye si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nag-umpisa ng maglinis ng kanilang bahay ang mga nabahang residente sa Iloilo City. Si Rodrigo, nagkakamot na lang ng ulo matapos malubog sa baha ang kanyang taxi. Nakatulugan ko 9:30, pagbugtaw ko 10:30, 5 dumi naghinahon mga bata, doon gagawa ng tubig. Kadto ko di taga-ilok ng tubig. Why not sa pag-goon? Problema naman ni Teresa ang mga ibinibentang dressed chicken matapos masira ng baha ang kanyang freezer. Halit, paano kami makanegosyo? Subong, imbes kami delivery, kami subong wala na. Anon mo na, hindi man masaksak ang freezer kay ang outlet na basa. Kasabay ng paghupa ng baha sa Bacolod City, nagsiuwian na rin ang ilang evacuees. Gaya na lang ni Jen at ng kanyang 7 kapatid na pansamantalang nananatili sa isang evacuation center dahil sa pagtaas ng baha sa kanilang lugar. Ma-pray lang kita sa Ginoo nga safe lang kita yata na. Upang magamit naman ang pondo ng LGU sa pagtulong sa mga apektado ng baha, isinailalim na sa state of calamity ang Bacolod City. Suspendido pa rin ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan hanggang sa Biyernes, September 1, base sa inalabas na EO ni Mayor Albi Benitez. Maging ang Uton LGU ay plano ring magdeklara ng state of calamity matapos maapektuhan ng pagbaha ang 22 sa 37 barangays sa bayan. Plano ako, kay daw kalamidad na ganito lang, kahit almost 70% o 80% na ang apektuhan sa aton bilog nga banwa. Diragi taguro mapadulong kay para at least magamit man kung mais nito ba calamity, magamit man sa barangay ang ilang kalamitipan nila. Sa datos naman ng RDRRMC 6, umabot na sa 88 na bahay sa Western Visayas ang napinsala dahil sa malakas na pag-ulan at hangin. Nasa 62 sa mga ito ang partially damaged, habang 26 naman ang totally damaged. Umabot sa 42,889 na pamilya o mahigit sa 150,000 na individual ang apektado sa rehiyon. Namahagi na rin ng tulong ang DSWD sa mga apektado. Tinangay naman ng buhawi ang bubong ng 2 establishmento sa Barangay Tagbak, Haro, Iloilo City, Miyerkules ng umaga. Ayon sa nagbabantay ng car shop, bigla na lang lumakas ang hangin at inilipad ang mga bubong. 2 kasamahan nito ang nagtamo ng mga sugat matapos mabagsakan ng natangay na bubong. Pag-abot niya, nampak niya hindi ang kuha na muna, ang muna to. Gulpe lang ko, kinulbaan man ko, siyempre natabunan, kita ko ginatabunan sila kadua mo. Samantala, siyam na nakadisplay na sasakyan ang nagasgasan ng mabagsakan ng bubong. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Aileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakuha na ng video ng ginang na si Girlie ang landslide sa Barangay Old Saysain, Bagak, Bataan. Patungo raw sana siya sa eskwelahan para sunduin ang kanyang anak. Ilan sa mga motorista ang na-stranded dahil sa pagguho ng lupa.
Ayon sa Bagak Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nakapagtala ng landslide dahil sa nararanasang walang tigil na pag-ulan. Walang naitalang nasugatan o nasaktan sa insidente. Agad ding nagsagawa ng clearing operation sa daan. Dahil sa naglalakihang alon at malakas na hangin, sumadsad ang landing craft tank o LCT Golden Bella sa mabatong baybayin na bahagi ng Barangay Ilihan sa Batangas City kahapon. Sa impormasyon ng Coast Guard Batangas, sakay nito ang hindi bababa sa 10 tripulante. May 22 heavy equipment din gaya ng dump truck, backhoe at cement mixer. Galing daw Brooks Point, Palawan ang barko at papunta ng Maynila sa kadidiretso sa Zambales. Ligtas ang lahat ng sakay ng barge. Naialis na rin sa lugar ang sumadsad na barge. Natagpuan ang isang naaagnas na dolphin sa baybayin ng Calatagan, Batangas. Sundan sa report ni Hazel Alviar ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Naagnas na ang dolphin na ito nang matagpuan ng mga kawani ng isang resort sa baybaying bahagi ng Barangay Santa Ana, Calatagan, Batangas. Agad raw nila itong itinawag sa MDRRMO at Municipal Agriculture Office para sa tamang disposisyon nito. Ayon sa Marine Mammal Rescuer, nasa 4 na araw na itong patay sa kalamang lumutang. Nasa 8 feet ang haba nito at tinatayang may bigat na 60 hanggang 80 kilos. Posible raw itong nakakain ng foreign debris o mga basurang itinapon sa dagat gaya ng plastic na siyang dahilan ng pagkamatay nito. Napapagkamalan nila itong pagkain nila. Like kung halimbawa ang plastic ay transparent, akala kasi nila jellyfish. Madalas daw na makita sa baybayin ng Calatagan ang ganitong species ng dolphin na kung tawagin ay melon-headed whale. Pero posible raw na humiwalay ang nasabing dolphin sa iba pa nitong mga kasama. Normally kasi ang dolphins, meron silang ugali. Kapag meron silang sakit, ay humihiwalay siya sa kanilang grupo o pamilya na kanyang lahi. Inilibing na rin kaagad ang patay na dolphin sa bakuran ng resort kung saan nakita ang dolphin. Panawagan ng otoridad sa publiko. Iwasan talaga ang pagtapon ng anumang basura sa karagatan. Kasi hindi lang naman tayo ang gumagamit ng ating planet Earth. Meron pa tayo mga samot-saring hayop na nasa ilalim ng tubig. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaing Alviar nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Good news sa mga car owners sa Central Visayas na naghihintay ng kanilang plaka. Target ng LTO7 na ma-release ang mahigit sa 600,000 na mga plaka ng mga sasakyan sa loob ng 2 buwan. Ayon kay LTO7 Director Glenn Galario, ang target date sa pag-release ng mga plaka ay alinsunod sa kautusan ng LTO Central Office. Kahit kulang sa scanner ang Central Visayas, sisikapin umanutang ng tanggapan na masunod ang direktiba ng kanilang head office. Ayon sa opisyal, ang pending license plates ay naipon sa mga nagdaang taon. Hindi na niya ibinigay ang eksaktong buwan o taon na dapat na i-release ang mga nasabing plaka. Ang commitment is by the end of that 2-month period, there should be a dramatic drop of the number of plate numbers in our warehouse. So we need a full cooperation, hindi dili lang sa diri sa amuang side, pati po sa side sa mga clients and the dealers. Sa pool sa CCTV ang salpukan ng 2 motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa pool sa CCTV, ang salpukan ng 2 motorsiklo sa intersection ng Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Kita ang babaeng rider na papaliko sa isang kanto pero sumalpok sa paparating na motorsiklo. Sa lakas ng impact, gumulong sa kalsada ang 2 rider. Sugatan ng 2 na mabilis namang naitakbo sa ospital. Ayon sa isang opisyal ng barangay, nakatakdang mag-usap ang magkabilang panig.
Sa Bantay, Ilocos Sur, sa pulsa CCTV ang pagtawid ng isang nakabisikleta sa National Highway habang paparating ang isang sasakyan. Kita pa ang pag-iwas ng sasakyan pero nabangga pa rin niya ito. Sugatan sa insidente ang 55 anyos na si Manolito Tabutol na nakabisikleta. Kapag kasadaan ay dapat malawak yung paningin po natin, tignan po natin yung mga tumatawid, yung mga tao, yung mga sasakyan, saka yung mga nakabicycle, tignan po natin. At doon naman po sa part ng mga nagbebisikleta, tignan din po natin bago tayo tumawid, i-clear din natin baka may paparating. Nauwi sa areglo ang insidente. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpakita naman ng husay sa International Mathematics Competition ang 2 kabataan mula sa Pilipinas. Ang 9 na taong gulang na si Liam Andre de los Santos nakapag-uwi ng gold medal mula sa 2023 Hong Kong International Mathematical Olympiad na ginawa noong August 26 hanggang 27, 2023. Habang ang 11 taong gulang naman na si Jake Aiden Iglesia, maliban sa nasungkit na gold medal, siya rin ay isa sa mga itinanghal na world champion sa nasabing kompetisyon. Bata pa lamang daw sina Jake at Liam ay nakita na talaga ang mga ito ng interes sa mathematics ng kanilang mga magulang at madalas na ring laman ng iba't ibang kompetisyon sa mathematics. Dapat po ang gawin nila po ay mag-training lang po sila ng math at dapat po i-love nila po ang math. Hindi po yun ko na-expect pero masaya din po. Sa pagpa-play ko po, hindi ako nagre-request kung ano po yung award ko po. I pray that I will have a clear mind when answering. Cast ng Love Before Sunrise na sina Bea Alonzo, Rojon Cruz at Dennis Trillo nakisaya sa Higalay Festival 2023 sa Kapuso Ball Show sa Cagayan de Oro City. Tunghayan sa report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Hapon pa lang, halos mapuno na ang activity area ng isang malaking mall sa CM Recto Avenue sa Cagayan de Oro City. Ito'y matapos dumagsa ang mga kapusong Cagayanon sa Kapuso Mall Show ng cast ng Love Before Sunrise na sina Bea Alonzo, Dennis Trillo at Rojon Cruz. Unang pinasayan ni Rojon ang mga Cagayanon sa kanyang dance moves. Nakirakraka naman ang mga kapusong Cagayanon kay Dennis Trillo. Pinakilig naman ni Bea Alonzo ang lahat sa kanyang pagkanta sa kanyang Cagayanon fans. Nagpasalamat naman ang mga Cagayanon sa GMA Regional TV sa kanilang inihandang programa sa pagdiriwang ng Higalay Festival 2023. Proud kay ko, GMA yung Kapuso. Solid ko Kapuso. Dagang salamat sa GMA 7 o sa 1 Mindanao. Nagpaabot din ng kanilang taos-pusong pasasalamat sina Bea Alonzo, Dennis Trillo at Rojon Cruz sa mainit na pagtanggap ng mga Cagayanon. Natutuwa ako na nandito silang lahat ngayon para makisaya sa amin, para mag-celebrate ng fiesta. Nakakataba talaga ng puso. Hindi namin ina-expect na ganito kadaming tao ang makikisama sa amin. Kaya syempre gusto namin sabihin na Happy Higalay Festival. Salamat sa oras na binigay nyo, nasamahan kami ngayong hapon. Inanyayahan naman nila ang mga kapusong Cagayanon na suportahan ang kanilang bagong teleserye na magsisimula na ngayong Setyembre. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, James Paulo Yap, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantalang mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters.
Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.